Utilitarianism Ethics. Good day everyone. So, our assigned topic is all about utilitarianism. Ang utilitarianism is isang ethical theory o paraan ng pagdesisyon kung ano ang tama o mali base sa magiging resulta ng isang action. Ang main idea nito is the greatest happiness for the greatest number of people. Ibig sabihin, mas kinukonsider nito kung alin yung mas makakabuti o mas makakapagsaya sa maraming tao. Naging popular ito noong 18th and 19th century at madalas itong ginagamit sa law, politics, technology at kahit sa everyday decisions natin. Halimbawa na lang kapag may decision tayo na kailangan natin gawin. Tinitignan muna natin yun kung may pinakamaganda ba yung epekto sa karamihan. Sa madaling salita, hindi lang intensyon ang importante sa utilitarianism, kundi yung consequences o yung magiging outcome ng mga action. Kapag mas maraming natulungan at mas maraming naging masaya, mas may ituring na morally right yung decision. Ngayon naman is I will talk about the three proponents o yung nagdevelop ng utilitarianism. Ang una is si Jeremy Bentham. Siya yung nagpakilala ng principle of utility. Naniniwala siya na ang tamang action ay yung nakakapagbigay ng pleasure o happiness at nakakaiwas sa pain o suffering. Para kay Bentham, parang sinusukat kung gaano karaming happiness ang maidudulot ng isang action. Ang pangalawa naman ay si John Stuart Mill. Ini-improve niya yung ideas ni Bentham. Ayon kay Mill, hindi lang dami ng happiness ang importante, kundi pati yung quality nito. Ibig sabihin, may happiness na mas meaningful at mas valuable kaysa sa simpleng temporary pleasure lang. Halimbawa, mas valuable kay Mill ang education at personal growth kaysa sa panandaliang enjoyment lang. Dahil sa contribution nilang dalawa, mas nagiging kilala at mas nade-develop ang utilitarianism bilang ethical theory. Key concept of utilitarianism. So, ang utilitarianism ay isang ethical theory na nagsasabi na ang isang action ay tama kung ito ay nagdudulot ng pinakamaraming kabutihan at kaligayahan para sa pinakamaraming tao. So, sinasabi doon na ang desisyon ay dapat nakabase sa kung ano ang mas nakakabuti para sa mas nakakarami. So, number one is the greatest happiness principle. So, ito yung pinakapangunahing idea ng utilitarianism. So, sinasabi dito na ang isang action ay moral o kung tama ay nagdudulot ng happiness for the greatest number of people. So in short, mas tama yung decision kung mas maraming tao yung makikinabang. Number two is the consequences matter. So, sa utilitarianism, mahalaga yung results or effect ng isang actions. So, kahit maganda yung intention natin, kung hindi maganda yung magiging outcome, so maaaring hindi ito ituring na tamang decisions. So, ang focus ay nasa consequences. So, number three is quality. So, pantay-pantay yung halaga ng kaligayahan ng bawat tao. So, hindi mas mahalaga ang saya ng isang tao kaysa sa iba. So, lahat ng tao is dapat sinasaalang-alang yung paggawa ng isang decision. 4 is utility. So, yung utility is tumutukoy sa overall benefit. So, useful happiness na nagbibigay ng isang action. Kapag may mas mataas yung utility, ibig sabihin mas maraming positive na effect yung nadudulot ito. So, in a simple summary, ang utilitarianism is nagtuturo na dapat nating piliin ang action na mas magbibigay sa atin ng pinakamalaking benepisyo at kaligayahan sa pinakamaraming tao habang isinasang-alang-alang natin yung epekto nito sa lahat ng tao ng pantay-pantay. And this is the example. A student developer creates a monitoring software for school computers. Dilemma: should the developers prioritize student privacy or allow monitoring to prevent cheating and cyberbullying? Utilitarian views. The software may be considered ethical if it protects more students and create a safer learner environment, even if some privacy is reduced. Now let's talk about the pros and cons of utilitarianism.
Ang utilitarianism kasi is a ethical theory na nagsasabi na ang mga pinakatamang aksyon ay yung nagbibigay ng greatest happiness para sa pinakamaraming tao. Pros. Yung number one is, it focuses on the welfare of many people. Ibig sabihin, inuuna nito kung ano yung mas nakakabuti na majority. For example, kapag may government project na makakatulong sa mga maraming citizen kahit mahal siya, possible na suportahan ito ng utilitarianism dahil mas maraming tao ang nakikinabang. Second, it's encourage practical and result-oriented decision. Hindi lang siya nakabase sa rules or emotion, kundi tinitingnan talaga yung magiging outcome ng action. Parang tinatanong niya lagi, ano ba yung mas magandang resulta para sa karamihan? Third, flexible. Siya yung solving modern ethical issue. Maganda ito gamitin ng mga complicated issue tulad ng technology, artificial intelligence, or in governmental problems dahil pwede niyang i-analyze kung alin yung mga pinakamalaking positive effect sa society. And last, useful siya sa technology, healthcare, and government decision. Halimbawa, sa hospitals, minsan kailangang unahin yung pasyenteng mas mataas ang chance na mabuhay kapag limited ang medical resources. Sa utilitarianism, ginagawa iyon para mas maraming buhay ang masave. Ganon. And cons. However, may disadvantage din ang utilitarianism. Una, may ignore individual right. Minsan kasi sa sobrang focus sa majority, nakakalimutan yung rights ng ilang tao. Kagaya ng kahit may nakakaapektuhan o nasasaktan na majority group, pwede pa rin sabihin na acceptable basta mas maraming tao ang nagbe-benefit. Pangalawa, difficult to measure happiness fairly. Mahirap malaman kung paano ba talaga susukatin ang happiness ng bawat tao dahil iba-iba naman tayo ng feelings na priorities. What makes one person happy may not work for another person. Third, it can justify harmful action if they benefit the majority. Ito yung isa sa pinaka criticize na part nito. Kasi possible na gawin tama yung isang harmful action basta mas marami ang makikinabang. So, nagiging questionable minsan yung majority ng decision. And last, outcome are sometimes unpredictable. Hindi kasi natin kontrolado lahat ng mangyayari pagkatapos ng isang decision. Minsan akala natin makakabuti pero may unexpected negative effect pala in the future. Ang utilitarianism ay isang ethical theory na nagsasabi na ang tamang gawain ay yung nagdulot ng pinakamalaking kabutihan para sa pinakamaraming tao. Ibig sabihin, sa pagdedesisyon, mahalaga ang maging epekto o consequences ng isang action. Kung mas maraming tao ang makikinabang at mas mababawasan ng harm, mas may ituturing itong tama ayon sa utilitarianism. Para naman sa mga College of Computer Science students, mas mahalaga ang utilitarianism dahil nagagamit ito sa paggawa ng responsible decision sa technology. Halimbawa, sa pagde-develop ng software, websites o AI systems. Kailangang isipin kung paano ito makakaapekto sa users at sa society. Dapat gumagawa ng system na hindi lang useful kundi nakakatulong din sa maraming tao. Sa madaling salita, ito naturo ng utilitarianism sa mga computer science students na isipin ang mas malaking epekto ng kanilang projects. Hindi lang basta paggawa ng technology ang mahalaga, kundi kung paano ito makakapagbigay ng benefit, makakapagpataas ng safety at makakaiwas sa harms sa mas nakakaraming tao.